booking na po si Digong, pati yung mga kakampi niya sa Senado. Bakit niya, Mr. Maravillas? O ito, binuking mga kababayan ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, Discayas St. Gerard was Duterte admin's #1 contractor. Now you know. Kung bakit mga kababayan, pinangunahan agad ni Marcoleta yung pag-imbestiga at laging nandun si Bato de la Rosa, si Bungo. Nakabantay pati si Jaime Marcos. Si Joel Villanueva, si Mark Villar. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, mga members sila, di ba, ng Blue Ribbon. Yung pagpili pa lang po ng mga members ng Blue Ribbon, pati chairman, alams na. Nakatunog na sila mga kababayan kasi in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang matinding korupsyon sa flood control. Yung flood control pong pinagawa ng previous administration, 13,000 plus. Di ba? 9,000 yung ating Pangulong Bongbong sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Ito matagal na ito mga contractors mga kababayan tuminiba. Nakagawian na nila. Kaya tuloy-tuloy yung kanilang pagsasamantala, pananamantala, pati nga po yung pinagawa ng ating First Lady, repair mga kababayan, ng yung Film Center, Philippine Film Center Building, biniktima ng mga Diskaya. Palace threatens charges versus Diskaya firm over sloppy Philippine Film Center. In-inspection po kahapon ni Yossi Castro. Kasi nyo naman, diba? Bakit na nga ako? Kumbaga, dumaan to sa negosasyon, na dumaan to sa pakikipag-usapan. Tapos September 4, 2025 dapat natapos ito. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin yung itsura niya? Kaya tuloy na question siya eh. Bakit ang dami-dami yung kinukuha ng trabaho, lahat ba yan ang tatapos nyo? Okay? Magtanong nga tayo dito. Sir? Nakita ninyo? #1 contractor pala ng previous administration, yung mga Diskaya. Kaya talaga itong investigasyon ng Senado, kaduda-duda. Lalo pa sabi ni Gingo Estrada, after na aminin kay Bato ni Sara Diskaya, 2016 pa daw sila nakakorner ng mga flood control projects. Imbis simulan po yung investigasyon sa 2016. Sabi ni Gingoy, focus muna anya tayo sa 2022 hanggang 2025. Kaya sabi ng columnist na si Antonio Montalban, dito anya nag-umpisa, 2016. Pero anya, dito nag-iimbestiga, 2022. Mas tuminiba dito, mga kababayan. So dapat, ang investigasyon 2016 onwards. Gusto nila dito magsimula muna. Nakita na ninyo ang motibo mga kababayan ng mga senador. Malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, ang koneksyon ng mga Diskaya sa previous administration. Yan, sabi dito sa report ng Impact Leadership. Discayas St. Gerard was Duterte admin's #1 contractor, sabi sa report ng PCIJ. St. Gerard Construction, owned by the influential Diskaya family, emerged as #1 contractor during the Duterte administration's Build program. According to a September 2018 report by the Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ. Sabi dito sa balita, from July 2016 to December 2017, St. Gerard secured 12.3 billion worth of contracts despite having been suspended by the Department of Public Works and Highways or DPWH over the submission of spurious tax clearance documents. Suspended na, nakakuha pa ng kontrata. Nakita na ninyo, ang secretary ng DPWH si Mark Villar. Tahimik lang si Mark Villar doon, mga kababayan, habang nakikinig sa investigasyon. Diba, mga kababayan? Binabantayan siguro, pinakikinggang mabuti kung ano ang sasabihin ni Diskaya. Yan o, napakalaki. 12.3 billion pesos worth ng kontrata. Kaya, minamindset na tayo ng mga DDS. Ito anyang investigasyon na to. Malamang anya Duterte na naman ang isasabit. Paano hindi masabit ang Duterte na malinaw ang records? Sabit man talaga.
Maging sa isang report mga kababayan ni Erwin Tulfo, ang hindi pa siya senador at hindi pa siya sekretary ng DSWD, doon sa kanyang programang T3, yung Tulfo Brothers mga kababayan. Sa mismong vlog niya ni Erwin Tulfo, nabanggit ang mga manumalyang proyekto during the Duterte administration. Ito, pakinggan ninyo, napamura pa rito si Erwin Tulfo. Kaduda-duda ang proyektong ito dahil bukod sa wala na itong date kung kailan inumpisahan, kailan matatapos at kung magkano ang kontrata o ang proyekto, hanggang ngayon ay ganun pa rin ang itsura ng punyetang kalsada. Paano na lamang may isa sa katuparan ang Build projects ng Pangulong Duterte na makakatulong sana sa ekonomiya ng bansa at paglikha ng trabaho kung may mga kontraktor at opisyalis pa ng DPWH na ayaw sumunod sa agos ng pagbabago, kundi mas ninais pang manatili sa putang inang bulok at korap na sistema. Yan, shared by Apollo Neil Berhilia. Nakita na ninyo? Na-report mismo, noong panahon ni Digong, sa vlog ni Erwin Tulfo, hindi pa siya senador at DSWD secretary kasi panahon pa ni Digong. Full-time reporter pa siya sa kanyang sariling vlog, mga kababayan. Ayan ang ebidensya. Ayan o. PCIG found that St. Gerard and 9 other firms cornered 68.5 billion pesos. Matindi po. Or 14% of all DPWH awarded projects during Duterte's first 18 months. Several of these companies were previously blacklisted, suspended, or had owners facing grave cases. Yet still managed to secure lucrative contracts. Kaya nako-corner nila po ang strategy ng Pamilya Diskaya. Yung mga in-establish niyang iba-ibang company, 9 companies po, butit tinanggalan ng lisensya ngayon. At malamang totally, maban sila. Ang gustong mangyari niya, lifetime, permanent disqualification. Hindi na sila pwedeng pumasok sa government contracts, government projects. Pwede sila sa mga pribado na lang. Bala sila sa buhay nila. Pero government contracts, government projects, bawal na sila, lifetime. Yan ang gustong mangyari ni Vince Dizon. Kaya lang, siyempre, pagtapos na yung turno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yan ang danger niya. Pag nakabalik sa posisyon yung mga Duterte, balik fiesta. Itong mga lokong contractors na to, na nagpasarap mga kababayan. Kaya hindi mo man masisisi, yung mga protesters po, talagang pinagbabato po ng putik at binandalize yung bahay po ng mga Diskaya. Nilusob na naman nga po ngayon, mga kababayan. Kaya lang mali yung kanilang mga isinisigaw. Dinadamay nila yung ating Pangulong Bongbong. Yung ating Pangulo pong Bongbong ang nag-expose nito. Bakit ninyo dinadamay? Yan panagutin at ikulong ang mga korap. Marcos singilin, birokrata, kapitalismo ibagsak. Dati, Marcos singilin, Duterte panagutin. Binago nila ito pala yung anak bayan, Marcos singilin, Duterte panagutin. Isuli ninyo, ninakaw nyo, panagutin lahat ng korap starting from the top. Si Digong siguro, pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siya mismo ang nag-expose niyan. Kaya nga may investigasyon na ginagawa. Biglang nagpang-imbestiga yung Senado, pati yung Kongreso. Kaya lang siguro hindi kumbinsido yung ating Pangulo. Kaya bubuo siya ng independent commission. Baga next week siguro, papalabas na. Kasi magpapalabas siya ng executive order. So, tingnan natin kung ano yung komposisyon. Pero ang sabi ng Pangulo, dapat may subpoena power. At pwede rin nilang i-content tulad ng Senado yung mga ipapatawag. Kasi pag hindi po, walang mangyayari sa investigasyon yan. Sumaka yung mga militan po. Alam na ninyo kung anong grupo ito. Panagutin ang rehimeng Marcos sa palpak na flood control. Biokrata, kapitalismo ibagsak. Kita ninyo? Mahilig silang makisakay sa issue. Huwag kami mga protesters. So dito natin mga kababayan, maintindihan kung bakit sabi ni Jinggoy, 2022 anya tayo mag-focus to 2025. Pero ang sinabi ni Sara Diskaya sa pagtatanong ni Bato na tila ba nabigla, natulala si Bato hindi na nag-follow up ng tanong. Wala nang follow-up question. Nang aminin na 2016, 2012 sila nagsimulang pumasok sa DPWH. Panahon ni Pinoy. Pero sa flood control, 2016 sila nagsimulang kumurner. Tama yung report ng PCIG.
Kita ninyo? Kaya minamindset tayo ng mga DDS. Ito anyang investigasyon na to. Biblame nito kay Digong. Isisisi na naman anya kay Digong. Paano hindi isisi? Number 1 contractor, si Diskaya.